Magandang gabi sa inyong lahat. At ito si Stevie Esteban, ang inyong lingkod. Ay sa palagay ko marami sa inyo ang unang makatanggap ng aking pagbati ng maligayang Christmas sa darating na Kapaskuhan. Nag-umpisa na ang panahon ng Pasko at kailangan natin mag-live para sa ganon magkaroon ng kaliwanagan yung mga nangyayari habang ako ay nasa provincial trip. Hindi ko na sana papatulan ito dahil ito ay kapanahon ng Pasko, pero dahil sa nakasalalay po ang kapakanan ng Sincere Warriors, ang kredibilidad, ang sinseridad ng Sincere Warriors of Rodrigo Duterte, Advocating Federalism and President Support Movement. Ako po ay napilitang mag-live sa isang advisory, karugtong ng aking kaninang punpat sa aking radio program sa DWBL, yung Ultimatum Action Ngayon, na kung saan habang nandun ako sa Davao, dumiretso ako ng Iloilo. Wala na po akong panahon na tumingin o mag-Facebook. At dahil sa doon pa lang sa Messenger ko ay maubos na ang aking oras. So, hindi ako nakapag-Facebook, may mga nag-post daw doon. At nung dumating ako dito sa Metro Manila, marami nagtawag sa akin. So gusto ko lang po liwanagin ang lahat. Magkaroon ng kaguluhan dito sa ating samahan na normal lang yan dahil sa kasalukuyan tayo na halos ang hinahanap sa buong bansa, ang ating samahang Sincere Warriors of Rodrigo Duterte, Advocating Federalism and President Support Movement. Nang tanging hangad na ating samahan ay suportahan ang Pangulong Duterte sa kanyang advokasya na magkaroon at matupad ang pagkakaroon ng isang federalismong gobyerno dito sa ating bansa. At ang inyong lingkod, mula noong 2008 ay nilaan na po natin ang ating ekstrang panahon para sa advokasya ito, at tayo ay natutuwa at nagkaroon tayo ng pagkakataon na naging kabahagi ng samahan para maging bahagi na makatulong sa paghanap at sa paghanap na magiging sunod na Pangulo ng ating bansa. At hanggang sa natuklasan natin ang Pangulong Duterte sa kasalukuyan na ating Pangulo, naging kabahagi tayo na kumbinsihin at tayo po ay talagang desidido at seryosong hindi susuko na makumbinsi ang ating dating mayor ng Davao upang maging Pangulo ng ating bansa, at tayo naman po ay nagtagumpay. At sa tagumpay na yon na maging Pangulo ang ating Pangulo, ay hindi doon nagtapos ang ating hangad na makita ang ating bansa sa isang federal na sistema. Kaya tayo po ay nag-obserba ng unang mga buwan ng ating Pangulo, at nung makita po natin na ang isang organisasyon na ating inaaniban ay nawala na po sa focus at nagkanya-kanya na sila at nagkaroon na ng mga kontrobersya, tayo po ay napilitang magtatag ng isang samahan, itong Sincere Warriors of Rodrigo Duterte, Advocating Federalism. Itinatag po natin ito na wala po tayong kinikilalang o wala tayong national leadership. Ang ating samahan po ay diretso lamang sa ating Pangulo
wala tayong trapo, wala tayong political party, at wala po tayong mga oligarke sa ating likod. Tayo po ay sinikap po natin na makaikot sa buong bansa sa tulong ng ating mismong mga kasama sa Sincere Warriors. At ito po ay napakalaking sakripisyo hindi lamang sa akin kundi sa ating mga membro, sa ating mga kasama sa Sincere Warriors. Andyan na po ang sakripisyo na sobra-sobra ni Elmer Gutierrez ng Northern Luzon, si Bong Martinez, na masabi natin na kahit may kapansanan ay halos sa kakaikot sa buong Mindanao para mapalaganap ang ating hangarin na matulungan ang Pangulo na magkaroon ng isang federalismo na bansa. Nandyan din po ang sa parting Southern Tagalog sa tulong ng ating convener ng Southern Tagalog ng Region 4A, si Director Sanji, at kasama ang kanyang Laguna Provincial Chairman na si Provincial Coordinator na si Adjil de Torre. Yan po ang mga kasama natin dito sa ating samahan. Ulitin po natin, ito po ay walang national leadership. At saka yun po, dahil sa paglakas ng ating samahan, napakarami po ang gustong pumasok at inikayat tayo na magkaroon ng liderato o may mamumuno sa atin na isang nasyonal na organisasyon. Ngunit tayo po ay lumakas at naninindigan na hindi tayo magkakaroon ng national leadership na kung saan ang liderato natin ay tayo mismong mga mamamayan. Mula sa barangay core group natin, papunta sa city municipal core group, hanggang makaabot sa provincial core group, at hanggat mabuo natin ang regional core group. Yan po ang ating pinagsisikapan na magawa. Ngunit hindi maiwasan dahil sa paglakas ng ating samahan, may mga taong gustong itong yurakan, gustong sirain. Kaya ako po ay naglabas ng panawagang ito, hindi lamang sa mga membro ng Sincere Warriors o Rodrigo Duterte, kundi kasama din ang mga ahensya ng gobyerno at mga nanunungkulan ngayon dahil sa pangyayari na sa palagay ko may pagkukulang din ako. Dahil pumayag tayo, dahil akala ko naman sa mabuting dahilan na tayo ay tinawag ng isang tao na uncle. Tayo daw ay gagawin niya kong uncle, at tayo naman pumayag. Ayaw ba natin magkaroon ng kamag-anak? At ako naman, napakalaki po ang aking pamilya. 11 po kaming magkakapatid, 12 actually, pero 11 lang ang nagkaroon ng pamilya. Ang dami kong pamangkin. Pero ganun pa man, pinagbigyan ko ang taong ito na hindi ko akalain na gagamitin ang pangalan ko para makapasok sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Banggit ang pangalan ko. At nakapasok sa First Family, dalalan niya, kilala tayo ng Pangulong Duterte. At doon po nag-umpisa ang problemang pang-aabuso. Mahilig po ito magpapapicture sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga kabinete, sa mga sekretary, lalong-lalo na kay sekretary ng Presidential Management Staff, Bongo, kay sekretary, kay chief ng PNP, General Bato. Ang galing magpapicture nito. Ito ang ginagamit para sa impluensya na kung saan nagugulat na lamang tayo na kapag nakasalubong natin ang isang mamayan, isang kaibigan natin, at sasabihin sa atin na napakalaki daw ang asking price natin, makausap lang tayo. Niliwanagin ko po, wala po akong
sinisingil sa sino mang pwedeng kumausap sa akin. Bakit ako maniningil? Sa anong dahilan? At liliwanagin ko rin po, wala po akong kamag-anak mula nasyonal hanggang sa pinakamababa na level ng ating gobyerno. Wala po akong nirekomenda at wala po akong pinasok na kamag-anak. Dahil ayaw ko po magkaroon ng kulay ang aking advokasya na magkaroon tayo ng federalismo sa ating bansa. At ang tao na to na nagpakilala na siya ay pamangkin ko, nakapinitrate na po, nakapasok na sa lahat ng ahensya ng gobyerno at ginagamit ito na sa mga panluluko sa ating mga kababayan. Napakarami na po ang nagreklamo sa akin. Hindi ko lang po at hindi din tayo nagkulang, sinabihan po natin ang taong ito na tigilan na ang paggamit ng mga nanunungkulan sa gobyerno para harasin, takutin at manglamang. Ngunit sa mga nakaraang mga araw, hindi ko po papayagan na ang ating mga chapter sa lokal na mga sincere warriors na nandoon sa lokal ay naging pabigat dahil dumidirekta ito na tumatawag sa ating mga regional at sabihin na nagpapakuha ng ticket at nagpapakuha ng hotel accommodation na naging pabigat. At nagalit pa ito kasi iyon po ang inyong labas po siya ng isang mensahe o isang post sa Facebook na nagmumura. Dahil napapansin ko po na nahihirapan ang local chapter. Dahil sa kaalaman po ng lahat, ang sincere warriors of Rodrigo Duterte ay talagang sincere po sa hangad naming makatulong sa Pangulo sa pag-advocate na matuloy itong federalismo. Gumagastos po ang aming local chapter sa mga taong iniimbita at lalong-lalo na yung mga empleyado ng gobyerno na dapat, ang sabi ko nga minsan, kaya Acting Secretary Kuy ng DILG, baka kung pwede magawa ng paraan na yung mga taga-DILG na naimbita ng sincere warriors ay pwede nang sagutin. Dahil ito po ang ginagawa namin ay tulong sa ating bansa, tulong sa ating Pangulo, pero naging pabigat pa po sa aming local chapter ang mga pamasahe at accommodation. Lalong-lalo na, okay lang sana, isa, dalawa, pero pumasok itong sa eksena, itong nagpapakilalang pamangkin ko, at ang daming dinadalang kasama, at binabanggit pa, dahil ito ay girlfriend ni sa Bongo, kailangan yung gastusan, kailangan yung bigyan ng accommodation, na naging masama ang imahin ng mga leader natin sa ground, leader natin sa chapter, dahil gumagastos sila ng sarili nilang pera para dito sa kapritsyo o dito sa karangyaan ng taong ito. So dapat na po matigil ito. At kung hindi po siya tumigil sa pagsira sa sincere warriors, mapipilitan po ako ilabas lahat ng mga taong niloko niya na nag-report sa atin at nagreklamo sa atin. Ilalabas ko ito. Kaya sana sa atin naman, alam ko may pagkakamali ako, pinayagan ko po gamitin ang pangalan ko para makilala niyo yung taong ito, lalong-lalo na sa First Family. Ginagamit po ang inyong pangalan sa hindi maganda. Ginagamit ang kanilang pangalan sa mapag-impluensya, sa pag-intimidate, sa pag-ayos ng mga kaso dyan sa pulis. Na iyan ay tinututulan po natin. Dahil ako mismo, hindi ako pumapayag na ang ating samahan ay gagamitin ng mga ibang tao para sa mga pansarili nilang interes. Marami na po dyan ngayon, lalong-lalo na, napapansin nyo naman yan yung iba dyan. Kung saan nakakarami, doon sila. Wala pong puwang ang personal na interes, ang political ninyong interes
dito sa Sincere Warriors. Hindi po kami papayag na kami ay pasukal ng mga ambisyoso dyan sa pwesto. Hindi po kami papayag na laruin kami ng politika. Hindi po kami papayag na may mga taong paikutin ang samahang ito. Tanging suporta lamang sa Pangulong Duterte ang hangad ng grupong ito. Wala po kaming interes sa politika. Wala po kaming interes sa mga posisyon. Kami po ay sumusuporta sa lahat ng grupo na tanam matuloy o makatulong na magkaroon tayo ng isang federalismo sa ating bansa. Ay naghahangad na sana ang Sincere Warriors ay maging instrumento magagamit sa pagbabago. Nakahanda na po ang Sincere Warriors mula barangay hanggang sa region. Na-organize na po natin ang lahat na mga istruktura na dapat itulong sa ating Pangulo. At kung kaluubin ng ating Pangulo ang ating tulong, 100% po tayong nakahanda para suportahan ito. Hindi lamang po sa pagtulong na maiayos ang ating gobyerno, sa lahat pong bagay, nakahanda po ang Sincere Warriors. Kaya po, doon naman sa mga nagnanais na gumamit ng mga tao sa loob ng Sincere Warriors upang sirain ito, mahiya kayo. Dahil wala po kaming personal na hangarin. Ang lahat po na Sincere Warriors sa buong bansa ay doktrinado na ang aming gawain ay para sa bayan, para tulong sa Pangulong Duterte na makamit natin ang matagal ng hangad nating Yung iba dyan, noong una, hindi naniniwala sa revolusyonaryong gobyerno. Tayo po sa Sincere Warriors ang unang sumigaw na wala ng pag-asa pa na magkaroon tayo ng isang federal na gobyerno kung hindi magdeklara ang ating Pangulo ng isang mapayapang revolusyon upang sa ganon mawalang bisa ang ginagamit natin ang kasalukuyang konstitusyon ng ating bansa at magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng isang plebisito para aprubahan ang pinangunahan ng ating Pangulo na alam natin ay natapos na nang hindi tumugon ang Senado at Kongreso sa isang panawagan ng ating Pangulo na magkaroon o gumawa o magbalangkas ng isang konstitusyon ayon sa federalismo. Kaya po tayo ay tumugon. Nakahanda po tayo dito sa Sincere Warriors. At tayo po, alam ko, nakalive tayo lahat ngayon. Alam ko po, halos lahat ng Sincere Warriors sa buong Pilipinas ay nakamonitor sa atin dahil alam po nila na pag-uwi ko ng bahay ay sasagutin ko ang mga allegation. Subukan ninyong pasukin ang Sincere Warriors at sirain. Parang sinira nyo rin ang kinabukasan ng bansa. Dahil alam po natin kung paano natin suportahan ang Pangulong Duterte dito sa pagbabago. At huwag mo sabihin, ikaw na gumagamit ng aking pangalan, ikaw na nagsasabi na ikaw ay aking pamangkin, huwag mo sabihin na ikaw ay inutusan ni Secretary Bongo na sirain itong Sincere Warriors. At huwag mo sabihin na i-take over ninyo kung sino man ang nasa likod mo. Marami po na nakarinig ng sinabi mo sa Davao na baka magulat lang ako paggising ko isang araw, hindi na ako ang namumuno sa Sincere Warriors. Mahiya ka. At nakahanda po ako na umalis sa Sincere Warriors kung i-guide nyo ang Sincere Warriors doon sa dapat paglalagyan na makatulong sa ating Pangulo na magkaroon ng isang tunay na pagbabago na makamit natin ang federalismo. Mahiya kayo. Kung sino man ang gumagamit sa iyo para sirain ang Sincere Warriors, mahiya ka. Tingnan mo ang sarili mo kung saan ka nanggaling.
tingnan mo ang sarili mo kung sino ang sumuporta sa iyo para nandiyan ka sa iyong pwesto. Tulad ng sinabi ko, hindi po ako naghangad. Hindi po ako naging makulit. Tama ka. Hindi ako mailagay sa pwesto dahil hindi ako sip-sip at hindi ako marunong magpaluap. Hindi ko po hangad ang pwesto sa gobyerno nang ako ay magsuporta sa ating Pangulo. Ang hangad ko ay makamit natin ang federalismo. Makamit natin ang tunay na pagbabago dahil sawang-sawa na ang ating mga kababayan sa maling sistema ng ating gobyerno. Kaya po tayo naglaan. Iniwanan po natin ang ating negosyo upang magkaroon ng focus na lahat ng kailangan ng Pangulong Duterte ay maibigay natin tulong ng civil society. Wala pong kahit sino na magsasabi na nagbibigay ng pundo dito sa ating samahan. Wala ni isa sa inyo magsasabi na kayo ay nagbigay ng pera. At binabawal din po natin maningil mula sa ID hanggang sa registration fee. Kaya mahiya kayo na balakin na sirain ng Sincere Warriors. Bibigay ko sa inyo ito. Igarantiyan ninyo na kaya nyong sakyan, kaya nyong suportahan ang Pangulong Duterte doon sa kanyang hangad na baguhin ang sistema ng gobyerno. Huwag nyo akong traidorin. At hindi ako traidor. Kahit kailan, hindi ako naging traidor sa'yo. Kinuha mo ako, nakiusap ka, natanggapin kita bilang pamangkin. At tinanggap kita bilang pamangkin. Sabihin mo hindi na tayo ang Sincere Warriors kung wala ka. Mahiya ka. Wala kang naitulong. Pagpabigat lamang sa grupo ng Sincere Warriors. Pinapahirapan mo ang ating local chapter sa kaprisko mo, sa iyong karangyaan. Hindi lamang ikaw, kaibigan, pati pamilya mo ay ginagamit mo na. Mahiya ka at huwag mo akong hamunin dahil kilala ko ang lahat ng niloko mo at baka ilalabas ko. At huwag mo akong takutin na ilagay ka ni Secretary Bungo sa custom. Ano sabi mo sa mga kasama natin? Ha? Ipinangako ni Secretary Bungo na ikaw ay ilagay sa custom. Ano ang karapatan mo? Sino ba ang tinulungan mo ng kumandidato ang Pangulong Duterte? Kaya ka pumunta sa akin dahil hindi ka tinanggap ng MRRD. Ngayon, bumalik ka doon sa dati mong pinagyayabangan. At kung may gumagamit man sa'yo na nandyan ngayon sa gobyerno, mahiya ka. Tandaan mo, mahiya ka. Ayaw ko sanang patulan ito. Ayaw kong sagutin. Pero pagdating ko rito sa Iloilo, pagdating ko rito sa Maynila, ang daming nag-react kung bakit pinababayaan ko. So ulitin ko, wala ako ni isang kamag-anak sa gobyerno, sa national man hanggang sa pinakabababa na gobyerno, elected man o appointed. Wala po akong nilagay, wala po akong inappoint dahil wala naman po akong karapatan. At hindi po ako nagrekomenda. Wala po ako nirekomenda. Nahiya nga ako sa mga kasama ko nag-special operation. Ako po ang nag-special operation sa 4 na region. Alam po ni Secretary Mamunjong yan. Ni isa sa kasama ko sa special operation, hindi at hindi ko binakapan dahil ayaw ko na magkaroon ng impresyon na tumulong ako kay Pangulong Duterte dahil sa kagustuhan ko umupo sa pwesto. Kaya mahiya ka. Huwag mo sabihin na tinatraidor kita. Kailangan ko putulin ang iyong kapritso. Talagang kailangan ko putulin ang iyong kayabangan. Tatakutin mo pa ang mga local government. Hindi po kami naghanap ng kaaway sa Sincere Warriors. Welcome po ang lahat na gustong tumulong sa Pangulong Duterte para makamit natin ang sistemang federal. Yan po ang aming isa sa prinsipyo ng Sincere Warriors. Lahat ng Pilipino na handang tumulong
upang makamit natin ang sistemang federal sa ating bansa. Walang halong politika, walang halong grupo. Kaya po tayo ay itinatag po natin itong samahan na to. Sa tanging direksyon natin, walang politiko, walang trapo. May mga politiko tayo na nakapwesto ngayon sa ating Sincere Warriors. Kaya hindi naman natin mawala yon. Kaya wala po tayong trapo. Wala po tayong mga oligarchy nandyan sa samahan. Wala po tayong political party sa samahan. Dahil gusto po natin na malinis ang hanay ng ating samahan. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako naglagay ng national leadership. Dahil ayaw kong gagamitin na naman. Pagkatapos gamitin ang tao, pagkatapos maupo sa pwesto, pinababayaan ang membro. So dapat, mga Sincere Warriors, maging maingat po kayo. Wala po kayong imbitahin kung hindi dadaan at aprubahan ng sekretariat. Dahil tayo po ang gumagastos ng kanilang ticket at accommodation. Kawawa po ang local chapter dahil wala naman ako pambayad. So kayo ang gumagastos. Saan ka makakita? Hindi naman nagsalita sa symposium. Umatin lang nagbayad ng 15,000 na hotel. 15,000 na hotel. Ilang ID ng isang membro ng Sincere Warriors ang magawa ng 15,000? Nagbayad tayo na walang kabuluhan. Gumastos ang isang local chapter natin ng 100,000 dahil sa kapritsyo ng babaeng ito. Tigilan na natin to. Tanggalin na natin ito sa ating hanay. Dahil hindi ito nagsasalamin ng tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay handa mag-alay ng sarili, handa magsakripisyo para makamit natin ang tunay na pagbabago. Tumigil ka na. At sa palagay ko, kailangan ko magbigay ng kunting payo sa ating mga nanunungkulan sa gobyerno. Iwasan nyo dahil nagagamit ang pangalan ng ahensya, nagagamit ang pangalan ninyo dito sa taong ito. Tigilan na po natin. Baguhin na po natin ang ating Pangulong Duterte ay simbolo ng pagbabago. Simbolo ng kaayusan. Simbolo na itama natin ang mga mali ng ating sistema. Kaya kung habang nandyan yan, walang mangyayaring pagbabago, lalo na, mahiya ka naman, uupo ka sa custom. Anong gagawin mo roon? Mangungurakot? Tigilan mo na yan. Sinabihan na kita, winaningan na kita nung nakaraang linggo. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa mga investor. Ang lakas ng loob, sisingilin mo ang investor, makausap lang ako. Sino ako para babayaran ng isang investor para kausapin ako? Hindi po ako naniningil dahil wala naman akong karapatan. Kung kausapin ako ayon sa Sincere Warriors, yes. Pero kung kausapin ako para makikialam sa gobyerno, wala po kayong maasahan sa akin. Dahil hindi nga ako nakikialam. Hindi ako nakikialam kahit yung mga kasama ko na napabayaan na hindi na nilingon ng kinikilala kong leader na pinabayaan ng mga taong ginastusan ko. Sabi ko ginastusan ko. Ako ang gumastos. Para marating natin ang dapat nating marating. Ni isang sintabos, wala po akong natanggap na pira nung kampanya. Hanggang sa huli, ako pa rin ang gumastos. At ang sabi, namawak ako ng special operation, may budget. Nagsabit ako ng liquidation ko, walang refund na naibalik sa akin. Iyan po ang katotohanan. Kaya ang sakripisyo ng inyong lingkod ay hindi ko po binibilang yan. Ang sakripisyo kung bakit itinayo ko ang Sincere Warriors of Rodrigo Duterte, Advocating Federalism and Support Movement, dahil sa hangad ko na makatulong sa ating
Pangulo hanggang makamit natin ang tunay na pagbabago, ang federalismo. Kaya nagtaka tayo nung magkaroon tayo ng rally sa Luneta. Maraming nawala dun. At nagdeklara pa ng, sabi ko, konti lang ang tao. Kasama ka ng Sincere Warriors. Huwag mo lukuhin ang sarili mo. Mahiya ka sa mga taong nag-ipon para makarating. Umulan, bumagyo. Nandoon sa Luneta. Mahiya ka, sabihin mo, kukunti ang tao, kasama ka sa Sincere Warriors. Huwag ka maging plastic. At sinasabi ko, kung naghahangad ka sa politika, mag-isip-isip ka. Huwag mo gamitin ang Sincere Warriors. So bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga kasama sa Sincere Warriors na tunay na warriors. Andyan ang ating kinikilala, ama ng Sincere Warriors na si General Santiago, na kahit pagod at kapag kaya niya makarating sa mga simposyum ng ating grupo, at pinasasalamatan ko rin ang convener ng buong Mindanao na si Princess Ivy Sinsuat, na talagang hindi na natutulog. At kung makikita mo, napakalaki po ang gastos. Kaya nakita ko po, hindi po siya nagreklamo sa akin. Pero nung makita niya yung isang room ay 15,000 ang bill. Mapapaiyak-iyak yung kawawang nagangad lamang na makatulong sa pagbabago. Hindi na maulit yun. Huwag natin payagan na gagamitin tayo at guluhin tayo ng mga taong ito. Ngayon pa lang, tanggalin na natin sa ating hanay. Diretso po tayo. Wala po tayong paniniwalaang iba, kundi dito sa inyong lingkod. Kahit mahirap na mag-isa akong itinataguyod ang Sincere Warriors sa buong bansa, sisikapin kong makarating natin. Sisikapin kong makapagbigay tayo ng tunay na tulong sa ating Pangulo. Bahala siya kung tatanggapin niya o hindi. Tatanggapin man tayo o hindi ng ating Pangulo, patuloy tayong maganda para magkaroon tayo ng kabuluhan sa pagbabago. So sana, doon sa mga hindi ko po nabanggit, dyan sa Mindanao, yung malaking ginastos ngayon sa symposium sa Mindanao, ang ating Region 10 convener, Region 10 chairman, interim chairman, na si Bong Espaldon, ang ating Region 11 chairman na si Bong Martinez, at Mindanao organizer, kasama si provincial chairman at presidente ng region na si Bong Andamon, dating Mayor Bong Andamon at ang kanyang pamilya. Ito si Chairman Bong Andamon, hindi ko po matawaran ang kanyang dedikasyon sa Sincere Warriors para matulungan ang Pangulo. Buong pamilya tumutulong para maikalat natin ang kagandahan ng federalism at mabuo natin ang ating mamamayang Pilipino tungo sa tunay na pagbabago upang may masandalan ang ating Pangulo sa pagbabago. So, ang ating interim NCR chairman na si Judith Advincula, na kahit na masasabi natin isang ordinaryong kagawad, pero ang kanyang gawain upang mapag-isa ang buong National Capital Region ay sumasaludo ako, kasama ang kanyang mga municipal at saka city chairman ng Metro Manila. At ang ating mga nasa Visayas, pinangungunahan sa Region 6 ni Rolando Reyes, Chairman Rolando Reyes, at ang kanyang presidente, ang kanyang Pangulo,
na si Marshall Hoxon. Hindi na po natin isa-isahin. At doon sa Region 7, na kay sa ating chairman dyan sa Central Visayas na si Classmate Cortez, na patuloy na humahabol para mabuo at ma-organize ang kanilang region. At saka sa Region 1, sa Region 2, hindi ko na po kayo maisa-isang babanggitin. Maganda lamang po kayo. Dahil mismo sa hanay natin, hindi ko alam kung binayaran para sirain tayo o nagangad lamang sila na mamuno sa isang nasyonal na liderato. Pero hindi ako papayag na magkaroon ng isang national leadership ito. Nagangad po tayo ng federal na gobyerno. So pinupurma na po natin ang ating organisasyon sa isang sistemang federal na hindi nakadepensa sa isang lideratong nasyonal. Kung hindi po kayo sumasang-ayon, okay lang po, may karapatan po kayo. Huwag nyo lang pakialaman ang Sincere Warriors. Maraming salamat po. At handa po ang inyong lingkod sumagot doon sa mga tinamaan natin. Huwag po kayo magkalala. Ang inyong lingkod, hindi po patitilag. Kailangan natin suportahan ang mga organisasyon na hangad ng tunay na pagbabago. Yung mga organisasyon na naniniwala, ulitin ko, na hindi na natin makamit ang tunay na pagbabago, ang sistemang federal, kung hindi tayo magkaroon ng isang revolusyonaryong senaryo, mapayapang revolusyon. Ito po ay naranasan na natin nung panahon ni Cory Aquino. Ito po ay ulitin natin. At ang sabi ng Pangulong Duterte, uulitin natin at itama natin. Hindi tulad sa mga nakaraan ng ginawa ng Pangulong Aquino na nagdeklara ng isang revolusyonaryong gobyerno para sa mga trapo, para sa mga oligarkiya, para sa kanyang pamilya. Ito sa panahon ng Pangulong Duterte. Seryoso po ang ating Pangulo na magkaroon ng tunay na pagbabago na ang tao, mamayang Pilipino, ang magsasabi, ang gagawa ng pagbabago sa kanyang liderato. Maraming salamat po at ipagpatawad na po ang mga natamaan. Hindi ko po papayagan. Abangan niyo po bukas sa aking programa sa radyo. Patuloy ko po ito gigisingin para matigil na ang panggagamit ng mga taong ito, yung mga oportunista na nandyan ngayon sa pwesto, na ginagamit ng Pangulong Duterte para ma-advance ang kanilang personal na interest. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. At Merry Christmas sa ating mga ka-Sincere Warriors, sa ating mga kababayan. Tayo po ay patuloy na manalangin na sana sa darating na Kapaskuhan ay mag-umpisa na ang tunay na pagbabago, na magkaroon na tayo ng isang mapayapang revolusyonaryong gobyerno sa ating bansa. Nulit ko, maraming salamat.